Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan, mga kapatid, sa lahat po ng mga nanonood sa oras na ito. The Last Warning, Year 4000, Judgment Day of God. Okay po, yan po ang ating pong tema sa araw na ito. At ako po ay magpapakilala muna sa inyo. Ako po si Brother Elmer Bucala Jr. Hindi po ako pastor, hindi po ako ministro, at hindi rin po ako Hudyo. At lalong-lalo na hindi po ako propeta. Ako'y isang taong hintil, lahing hintil na kagaya nyo ay nagkakasalad din naman na nagnanais magkaroon ng buhay na walang hanggan na pangako ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat na ang tahanan na nasa katastasang langit, narito po Panginoon kami sa inyong harapan ay lumalapit kami na nawa ay kami ay inyong basbasan at bigyan ng malawak na pangunawa na maunawaan ang mga mensahe na inyo pong aking pong ipapahayag sa bawat isa sa amin. Nawa po maunawaan ng lahat ng mga nanonood sa video kong ito. At ang lahat ng ito amin pong pinasalamatang inyong tinanggap sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kaniyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala po sa kanya. Yan po ang sinabi sa unang Juan 2, talatang 4. Atin pong ipagpatuloy ang atin pong pagtatalakay o pagpapahayag sa salita ng Diyos. Atin munang basahin ang Mateo 24, talatang 36. Ito po ang sabi ng ating Panginoong Hesus. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam kahit ang anghel sa langit, kahit ang Ama, ang Anak, kundi ang Ama lamang. So sa talatang ito, mga minamahal kong mga kapatid, mga kaibigan, ay maliwanag na sinabi ng ating Panginoong Hesus na wala talagang nakakaalam sa araw at oras ng pagdating ng ating Panginoong Diyos. Subalit bakit ko po tinukoy, bakit ko po ipinahayag sa inyo na sinasabi na sa year 4000 ay Judgment Day na. At sa year 3000, yun po ang millennium na sinasabi sa banal na kasulatan na kung saan ang mga banal ay iipon sa loob ng 1,000 taon. Maliwanag naman talaga dito sa sinabi ng ating Panginoong Hesus. Ano po ba ang aking pruweba? Ito po. Atin munang basahin ang sinabi ni Propeta Amos. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin, kundi kaniyang ihahayag ang kaniyang lihim sa kaniyang mga lingkod na mga propeta. So, ang pagdating ng ating Ama ng Diyos ay lihim. Subalit, ang sabi ng propeta Amos, ang mga lihim ng Diyos ay nahihag na sa kanyang lingkod ng propeta at nandito na po yun sa banal na kasulatan. Nariyan na po, naisulat na. Subalit sabi ng Panginoong Hesus, walang nakakaalam sa araw at oras. Atin pong tingnan, mga kapatid. Datapuat 2 Pedro 3:8. Datapuat huwag ninyong kalimutan, mga minamahal, ang isang bagay na ito, na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay katulad ng isang araw. Meron pong dalawang tinutukoy na araw sa Biblia. Ang una po ay sinabi dito sa 2 Pedro 3:8 na araw ng Diyos. At yung isa ay sa sinabi ng ating Panginoong Hesus na araw at oras. Ang tinukoy ng ating Panginoong Hesus ay araw ng mga tao. At yung isa naman ay araw ng Diyos. Ito ang ating ipinapahayag sa inyo. Ito ang mensahe ng Diyos. Atin pong tingnan ang biblical timeline.
Yan, kung makikita nyo, ito po ay days of God. Yan. Ito ay panahon ni Adam's fall, hanggang kay Noah sa panahon ng pagbaha, lunod ng baha, 1,000 years. Kay Noah hanggang kay Abraham, 1,000 years uli. Tapos kay Abraham hanggang kay David, 1,000 years uli. At simula kay David hanggang kay Panginoong Hesukristo, 1,000 years uli. Simula sa Panginoong Hesukristo hanggang sa ating kapanahunan ngayon, 2024, ay meron ng 2,000 years. Yan po, makikita nyo po rito, yung pagbaha, yung panahon ni Abraham, ng nation, panahon ng Haring David, at panahon ng Panginoong Hesukristo, nung napako siya sa krus. At ngayon, sa 2024, sa kapanahunan natin ngayon, ito po ay preparation day. Bakit po? Kasi yung 2024 ay nasa pang-anim na araw na po ng Diyos. At sa pang-pitong araw ng Diyos ay ito ay nasa year 3000 na. Yung tingnan niyo mga kapatid, mga kaibigan, ang pang-pitong araw ng Diyos ay year 3000. So sa year 3000 na yan na po ang 7th day Sabbath of God. Hindi po first day Sabbath ang pangili ng ating Panginoong Diyos, at hindi rin po Sunday. Ang pangili ng ating Panginoong Diyos ay 7th day Sabbath. Kaya ito po ay araw ng ating Panginoong Diyos. Kaya pagdating ng year 3000, kanya na pong titipunin ang lahat ng mga banal na mga pinag-uusig at pinagpapatay, ay nandito na po yan. Dahil ang second coming of Christ ay nasa pagitan ng 2024 bago mag year 3000, dyan po magaganap ang second coming. Kasi yung mga banal nandito na. Millennium na yan. Sabat ng Panginoong Diyos. Atin po munang basahin ang sinasabi tungkol sa sabat ng Diyos. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. So ang ikapitong araw po ay Sabat na po sa Panginoon mong Diyos, sa ating Panginoong Diyos. Dito po siya po ay nagpahinga, nangilin, at ito ay kanyang pinabanal. At bawal dito ang pagtatrabaho. Ayan po ang sinabi sa Exodus 20:10. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng manggawa, ikaw ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa, na nasa loob ng iyong pintuang daan. So sa araw na iyan, wala po talagang pagtatrabaho doon. So ang mga banal sa langit, sa loob ng 1,000 taon, at sa panahon ng mga tao na year 3000, naroon lang po sila magkakasama sa loob ng 1,000 taon. Atin pong tingnan ang sinasabi sa Pahayag 20 talatang 4. Ito po ang kaganapan sa loob ng 1,000 taon doon sa langit na bayan ng Diyos. At nakita ko ang mga luklukan, at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita ko ang mga kaluluwa na mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuo ni Jesus at sa mga salita ng Diyos. At ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kaniyang larawan man, at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay, at sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. So, ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay na mag-uli. So, ang mga nangamatay na ito ay
na hindi nabuhay nang maganap ang 1,000 taon, ito na po yung mga nahatulan sa panahon ni Noe. Ito na po yung ah, nagunaw sa pamamagitan ng tubig at maraming nangamatay. At yung iba naman ay sa panahon ni Lot, kung saan yung Sodoma at Gomora ay naulanan ng apoy at marami ang nangamatay. At yan po yung ibang mga nangyari. Patuloy po natin sa pahayag 20 talatang 6, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Maghahari po sila sa loob ng 1,000 taon kasama ang ating Panginoong Kristo, kasama ang Panginoong Diyos, magkakasama po yan sila. Nandun na po yan. Lahat ng mga taong nasa panig ng Diyos. Yung mga hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, hindi sumamba sa mga rebulto, yung mga nasa panig ng Diyos, sumusunod sa 10 utos ng Diyos. Mga hindi kumakain yan ng mga karne ng baboy. Yan. Sila magkakasama. Sige, at ituloy natin sa sunod na pahayag 20 talatang 7 hanggang 8. Ito ay mangyari nung tapos na po yung 1,000 taon sa langit na na bakasyon ng mga banal. At sabi rito, at kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. So tapos na po yung 1,000 taon ng sabat ng Diyos. So kaya panibagong naman, tapos na yung year 3,000, lilipat na sa year 4,000. Atin pong balikan yung biblical timeline. So yan po yung biblical timeline. Yan, ito po yun sa year 3,000. So nung natapos na yung year 3,000, yan na po yung ikapitong araw ng Diyos na kung saan yan ay 7th day Sabbath of God, ang millennium. Nang matapos na yan, dito na po tayo sa year 4,000, sa pangwalong araw ng Diyos. Yan po ay year 4,000. Yan na po ang Judgment Day. Okay. Sunod na po natin dun sa Tapos yan. Yung Sabi mo lang. yung isa yung ibalik natin dun sa binabasa natin doon. Yan po yung pinakita ko sa inyo sa biblical timeline. Sa panahon na yan ng year 4,000 na kung saan mag-start na yung Judgment Day. Kaya ang sabi doon sa pahayag 20 talatang 7 hanggang 8, at kung maganap na ang 1,000 taon, ibig sabihin tapos na yung 1,000 taon nila sa langit. At si Satanas ay kakalagan sa kaniyang bilangguan dahil si Satanas ay ibinalanggo sa loob ng 1,000 taon. Sa topic natin sa second coming of Christ, atin po yung tatalakayin, ipapahayag natin kung ano ang nangyari sa kanya. Sa 8, at lalabas upang dumaya sa mga bansa at sa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. So napakarami po ng mga kasama ni Satanas na kagaya ng buhangin sa dagat. So itong mga kasama niya ito po ay ang natira sa lupa ng mga makasalanan. Ito po sila yung mga hatulan. Atin pong isunod sa yan po, ating basahin sa pahayag 20, talatang 9 hanggang 10. At nagsipanhik sila sa kalaparan ng lupa at kinubkob ang kampamento ng mga banal. At ang bayang iniibig, ano po ba ang bayang iniibig na ito? Ang kampamento ng banal. Ito po ang
bayan ng Israel, ang bayang iniibig ng Diyos. At bumaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. So, sino po yung mga nasupok? Yung mga kasama ng Diablo, ni Satanas, na ang kanilang dami ay sing dami ng buhangin sa dagat. Atin pong basahin sa 10, at ang Diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asopre, na kinaroroonan din naman ng hayop. Alam niyo po yung hayop, yan po ay symbolical, yan po ay naglalarawan po yan sa isang bansa na kung saan yan po ang magiging pinakamalakas na bansa sa buong mundo. At yan po ay nakikilala na ngayon sa ating kapanahunan 2021, 2024. Yan po ay alam na po yan. Sila po ang bansa na may tatak ng hayop. Sa ating pong sunod na topic, ipapakilala ko po yan sa inyo kung sino ang hayop na yan, kung sino yung bansa na yan na sinabi sa Biblia. At ng bulaang propeta, at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Ito po ang malaking nakalulungkot po sa ating mga kaibigan, mga kakilala, na mga nangamatay na nauna na sa ating nangamatay, na sila po ay walang tanda ng hayop. Sila po ay walang tanda ng hayop sa kanilang noo o sa kanilang mga kamay man na sign na 666. Pero sila ay may tanda ng bulaang propeta. Bakit po? Kasi ang turo at aral ng bulaang propeta ay kabaliktaran ng turo ng aral ng Diyos. Yun po ay sa pag-ibig sa Diyos. Ang sabi ng turo ng Diyos sa kanyang pag-ibig, huwag kang gagawa ng inanyo ang larawan, rebulto, huwag mo silang paglilingkuran, na may anyo ng nasa langit o sa lupa man o sa ilalim man ng lupa, huwag mo silang paglilingkuran. At mangilin ka ng araw ng Sabat, sa 6 na araw na ikaw ay gagawa, ngunit sa ika-7 araw ay Sabat sa Panginoong mong Diyos. At sinabi pa ng Diyos na huwag kang kakain ng mga maruruming pagkain kagaya ng laman ng karni ng baboy. Ito pong mga aral ng Diyos na ito po ay love of God. Kapag ikaw po ay sumuway, ibig sabihin wala kang love of God. Ang sabi nga ni Kristo, may dalawang utos. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa-tao, at ito ay ang pag-ibig sa Diyos. Maliwanag po ba mga kaibigan? Kaya lahat po na nangamatay na kumakain ng laman ng karne ng baboy, na nagsa Sunday worship, masakit po man sa ating kalooban dahil meron tayong mga mahal sa buhay na natiling Sunday worship, tapos kumakain ng baboy, tapos sumasamba sa Diyos-Diyosan, sila po ay may tatak ng bulaang propeta. Sila po ay natatakan na. Bakit? Kasi hindi na po mababago yun eh. Namatay na sila, hindi na nila mababago na sila po ay baguhin ang kanilang tatak. Umalis sila doon. So wala na. Tapos na yung kanilang pagkakataon para magkaroon ng pangalan sa aklat ng buhay. Yan po ang mensahe ng Diyos. Kaya ang sabi niya sa Pahayag 18:9 hanggang 4, at narinig ko ang ibang tinig mula sa langit na nagsasabi, magsilabas kayo sa kaniya, bayan ko, upang huwag kayong mga ramay sa kaniyang mga kasalanan, at huwag kayong magsitanggap ng kaniyang mga salot. Kaya ito po ay last warning sa atin lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kakristyano, sa lahat ng mga nanonood sa bidyong ito. Sa oras na ito na inyong narinig, ito ang huling babala ng Diyos, na kayong mga buhay, habang may pagkakataon, habang may lakas pa kayo, layuan nyo na ang turo at aral ng bulaang propeta. Huwag na kayong kumain ng laman ng karne ng baboy, sapagkat yan ay
iniutos ng Diyos na huwag ninyong kakainin. Baka dahil lang diyan sa pagkain na yan ay maging silbing hindi kayo makaakyat sa langit na bayan ng Diyos. Kaya at bago mag second coming ay ibubuhos na ng Diyos ang 7 salot. Kaya ang babala na ito ay para sa lahat ng mga nabubuhay sa panahon natin ngayon, 2024. At sana ay maging malakas kayo sa inyong pananampalataya. Ingatan ninyo ang inyong sarili nang magkaroon kayo ng pagkakataon na hahanapin ang mga Kristiyanong nangingili ng 7-day Sabbath, hindi kumakain ng mga karni ng baboy at sumusunod sa 10 utos ng Diyos, sapagkat yun ang katangian ng may love of God. Pagka yung inyong relihiyon ay may ganoon, walang ganoon, ay iwanan nyo na yan, layuan nyo na yan, sapagkat walang love of God yan. Sapagkat yan ang nais ng Diyos na tayong lahat ay matipon sa langit na bayan. Ayaw niya ng iba ay maiwan, kundi lahat tayo ay magkasama-sama sa langit na bayan pagdating ng kanyang pagbabalik dito sa lupa. Kaya sa susunod po atin pong ipapahayag sa inyo ang second coming of Christ. Pagkatapos ng year 2,500, ayon po sa banal na kasulatan, ay yun na po ang second coming of Christ. Atin po yung tatalakayin. At ipapahayag ko sa inyo ang sinabi ng Biblia. Kung aaralin nyo lang po ng mabuti ang Biblia, inyo pong matutuklasan na bago mag year 2,500 ay second coming na. At kailangan nyo lang po ng basbas ng banal na espiritu nang sa gayon inyong maunawaan ang sinasabi ng Diyos. So guys, thank you for watching. At yan po, subscribe lang po kayo at kita-kita tayo sa sunod at ingat po kayong palagi.